What's up, KAG? Alam mo yung NFT na binili mo ng 0.58, ngayon 0.05 na lang ang value, pero ayaw mo pa ring ibenta? Tanong, strategy ba yan? O ayaw mo lang tanggapin na talo ka? Pag-usapan natin bakit ayaw magbenta ng NFT ng mga holders, at kung smart ba sila o delusional. Let's go! Sa NFT space, may dalawang klase ng tao. Yung mabilis mag-cut loss at yung tinatawag nilang diamond hands. Pero minsan, hindi diamond. Bato na talaga. So bakit nga ba may mga holders na ayaw magbenta? Hindi lang ito tungkol sa pera. Mas malalim pa dito. Pag hindi mo naiintindihan to, pwede kang ma-stuck sa parehong cycle for months or even years. Ego at pride. Psychology 101. Unahin natin ang pinaka hindi inaamin ng karamihan. Ego. Kapag nagbenta ka ng NFT na lugi, inaamin mong mali ka. At ang utak natin, ayaw ng feeling na may mali tayo. May tawag dito, loss aversion. Mas masakit ang pagkalugi kaysa saya ng pagkapanalo. Sample, bumili ka ng NFT dahil naniniwala ka sa roadmap. Pinagmalaki mo pa sa Twitter. Pinost mo pa sa story mo. Ngayon, dead project na. Kung ibebenta mo, parang sinasabi mo sa lahat na, guys, mali ako. Kaya mas madali pang maghintay at umasa. Tanong ko sa'yo, ilang beses ka nang nag-hold dahil ayaw mo lang masabihang mali ka? Real talk. Sunk cost fallacy. Ito ang mas delikado. Sige, hold lang. Sayang naman yung nilabas kong pera. Pero bro, yung pera mo, wala na yun. Ang tanong ngayon, kung wala ka pang hawak na NFT na yan, bibili ka ba sa presyo ngayon? Kung ang sagot mo ay hindi, bakit mo pa hinuhold? Sample, may mga holders ng Bored Ape Yacht Club na bumili ng sobrang taas. From millions, bumagsak na ng sobra. May iba nagbenta. May iba hanggang ngayon, hold pa rin. Tanong, hold dahil may solid thesis? O hold dahil ayaw tanggapin ang loss? Magkaiba yon. Hope addiction. Ito ang masakit. Umaasa tayo sa comeback story. Babalik din to. Bulan lang ang katapat. Wait for alt season. Pero walang guarantee. Market doesn't owe you recovery. Maraming projects noong 2021 nag-boom ang hindi na bumalik. Hindi lahat magiging next blue chip. Kung ang strategy mo ay baka sakali, hindi yan strategy. Sugal yan. Community pressure. Ito ang hindi masyado napapansin. Kapag nasa Discord ka ng project, lahat positive. Wag me. Diamond hands. Paper hands ka ba? May saddle shame culture. Kapag nagbenta ka, parang traitor ka. Pero tandaan mo, community is not your financial advisor. At hindi sila sasalo ng loss mo. Tax and liquidity factor. Ngayon, maging objective tayo. May legit reason din kung bakit hindi nagbebenta. Ayaw ma-realize ang taxable event, mababa ang liquidity, pag nagbenta ka, lalong babagsak ang presyo, may insider knowledge or long-term conviction. Sample, sa gaming NFTs tulad ng Axie Infinity, may holders na nag-hold dahil kumikita pa rin sila sa ecosystem noon. So hindi lahat ng nagbebenta ay delusional. Pero kailangan may linaw ang dahilan. Sample, sa gaming NFT tulad ng Axie Infinity, may holders na nag-hold dahil kumita na sila sa ecosystem noon. So hindi lahat ng hindi nagbebenta ay delusional. Pero kailangan may linaw ang dahilan. Identity attachment. Ito emosyonal. Yung NFT mo, naging profile picture mo. Naging identity mo. May kilala ka ba na ganun? Baka ikaw yun. Kapag ibibenta mo, parang nawawala yung status mo. Lalo na kung blue chip image. Pero tandaan mo, hindi ikaw yung NFT mo. Strategy versus delusion. How to audit yourself. Ito pinaka-importante. Bago ka mag-hold, sagutin mo. May data ba ako o puro hope? Kung may fresh capital ako, bibili ba ako nito ulit? Anong exit plan ko? Kung wala kang malinaw na sagot, emosyon ang nagdidesisyon. At emosyon ang pinakamahal na advisor sa market.
Alam mo ba ang majority ng retail investors sa crypto cycle, nasa profit lang sa short window? Yung hindi marunong mag-exit, sila yung nagiging exit liquidity at ayaw mong maging ganun. Sa personal experience ko, may NFT akong hinold dati. Alam ko na inside na dead na, pero ayaw ko ibenta. Bakit? Kasi naniniwala akong hindi ako pwede magkamali. Guess what? 6 months na ako na stock. Opportunity cost, mas malaki pa sa actual loss. Doon ko natutunan, holding is also a decision at may caution. Para sa mga baguhan, NFT price is supply and demand. Kapag konti ang buyers, kahit ayaw magbenta ng holders, babagsak pa rin ang floor price. Hindi porket hindi sila nagbebenta, ay healthy ang project. Minsan, illiquid lang. Minsan, walang demand. Always check volume, unique holders, developer activity, roadmap execution. Hindi vibes lang. So, next time na may NFT ka na red, huwag mo agad sabihin, Diamond hands ako. Tanungin mo muna, diamond ba talaga o takot lang umamin? Sa market, hindi ka babayaran ng pride mo. Babayaran ka sa tamang desisyon. At minsan, ang pinakamatapang na move, magbenta. Kung may natutunan ka dito, tanong ko sa'yo, anong NFT ang hinahawakan mo ngayon na alam mong dapat mo nang i-review? Comment mo dyan sa baba. Hindi para i-judge ka, para maging honest ka sa sarili mo. Game on!